Day good mga kagid sa alamat na po syempre lumabas na po ako sa bahay namin at po makikita niyo po yung ilog na yan. Pwede po maligo kahit sino dyan tapos ingat lang po kayo kasi baka may mga gamit kayo mawawala dyan dahil iba-iba rin ng tao na liligo dyan. Pero pag mga liit mong taga rito, wala pong kakalaw sa gamit yun. Sa mga bikers, pwede ko kayo maligo doon. Lumabas na po ako sa aking baryo at po dire-diretso lang po yan. Baryo Pansol po yan. Ayan, Bilamiya. Tapos makikita ko po yung sakyan dyan ni Major number 2. At after po niyan, dadaan po tayo sa shop ni Pinsan Abu. Abu Castilla, yan po yung shop niya. Shout out sa inyo. Yan, may ginagawa po sila dyan. Mekos-mekos na po yan. Tornado na yan. At after po namin, lumombertik po sa akin dyan. Nagmahamadali. On king. Di wala kung bakit. Sala pa overtake. Ayan. Papakita po ang bida muna dyan. Siyempre, National Road na po yan. At ang gagawin po natin ay Betania to Bukal Bypass Road at after po makita niyo po yung sinasabi ko sa inyong INC ay malapit na po tayo. Makikita niyo na po dyan yung gasoline station. Pagkakita niyo po sa gasoline station, siyempre mag-right turn to dyan. Shoutout kay Master Eldon at kay Chong Norvin de Rosario. Nandiyan ako sa baluarte niyo, pumanik ako. Siyempre, muna yung Betania. Pag papunta kayong Los Baños, kakanan kayo. Pero pag galing kayo Los Baños, kapakaliwa kayo. Ayan po, papasok po tayo sa Bedanya after po nun. Sa maputik na yun, ayan, simula na po ng paggahon yan. Ayan po, palapit na hot, palampas tayo sa tindahan ni Master Eldon. Tandang, shoutout sa iyo. Master Eldon, malapit na ang liga. Malalaman natin kung may pahawak pa sa ating team. Joke lang. At syempre, kung tatanungin niyo kung anong grade yan at distance, ulitin ko po sa inyo, hindi ko po alam. At ang distance, peep distance, amigo. Yun lang po ang alam kong distance. Ayan po, ang haba ho niyan, hindi ko rin po alam. Siguro, pwede kong kalkulayan, mga nasa 600 meters ho yung haba na yan, na nag-ahon yan. Gumaganit na po yung pag-ahon ko dyan. Pag-ahon po dyan, ano nyo dyan, may makikita kayong court. After po sa court na yan, ang susunod po dyan ay Makiling Island sa may-ari din ay Monte Vista Resort. At ayan po, dahan-dahan lang po tayo dyan sa may mga bata. Pero okay lang naman po yan, unang ahon po yan. Wala po recovery dyan. After nyan, ang Makiling Highlands po ang susunod. Pagkalampas niyo po dyan, kalsada na yan, makikita niyo na po yung kalsada na yan na Trap Road, kakanan mo kayo dyan. Tapos magpaalam na lang kayo sa bantay para makapasok kayo. Hindi naman po bawal. Siguro caretaker po sila dyan. Salamat sa inyo, ate, kuya, at pasok niyo po ako kahit medyo maraming aso. At after po nun, may magandang view po tayo makikita dyan. Nasa taas po tayo niyan. At doon po sa may kabilang kalsada, hindi po pwedeng pumasok kasi meron pong gwardiya at may gate. At yan po, ikot-ikot lang po dyan. Megos lang, syempre, hindi magpapakita bida dyan. Ganyan po yan, at ayan. Ikot lang po tayo dyan. Pagkatapos po natin mag-overviewin dyan sa taas, nakita yung Laguna Lake. At syempre, babalik na po tayo sa kalsada niyan. At po niyan, syempre, galing na po tayo sa Baños. Liliko tayo dyan sa may South Queens. Susunod po natin na Sitio Caray. After po niya, syempre, kumaliwa na po ako pahaban walang sasakyan. Kaya alam po ako dumaan dyan kasi konti po yung sasakyan. Pinakasalubong na, ko na po habang daw dyan. Kaya po yung Bicol sa may South Queens. Kung galing kayo Los Baños, kakaliwa ko kayo. Kung galing kayong Palamba, kakanan mo kayo. And after po niyan, yan po, bawal po dyan pumaliwa kasi bawal na po dyan sa Lago Vista, yung Mountain Peak. Kakanan lang po tayo dyan, papunta si Chokaray. Ayan po, susunod kong ira-ride niyo yun. At ayan po, pangalawa ko po yan. Tapos, ayan, makita niyo po yung kalsada na yan, palusong na yan. Kakaliwa po kayo dyan pag galing kayo Lago Vista at makikita niyo po yung kalsada na yan na sobrang kines at hindi lubak-lubak. Joke lang po. Kaliwa dyan, yung kalsada na yan. Tsatsagay nyo lang, tapos after po niyan, may matadaanan na po kayong sementadong malagyan. Pagwa ni Sardindo Bautista yan. Kanya po yan. Siyempre, yan na po yung ahon ninyo, yan na po yung Sitio Caray. Ulitin ko po, kung tatanungin niyo po ako ilang gradient, at ilang distance, at ilang, haba, hindi ko po alam. Ang alam ko lang po ay keep distance para malayo sa aksidente. Ayan po, joke lang po. Hindi ko po alam kasi wala naman po akong pangsuot dyan. Kaya wala akong pambili pala. Ayan po, si Chokalaya po yan. May dalawang kurba ho dyan. Patarik na ako ng patarik. Tapos syempre, papakitabida dyan. Piling yan. Hinal na ho yan kasi medyo may katari ka naman mo talaga yan. Sumusunod sa taas ho yan ng Mountain Peak.
Kasi yung sa Mountain Peak, bawal na, kaya dyan na lang po ako nag-ride. Yan po yung palo ko. Puro wala akong recovery yan. Lalo pag ikot ko po dyan na hindi na po ako nagtatagal dyan. Basta konting ano lang, video, ikot lang po. Tapos ayan, sakay na uli sa bike. Tapos lakad po ako dyan. Hindi ako sumakay sa bike dyan. Naglakad na po ako dyan. Siyempre, matarik po. Tapos after po noon, ayan, pumabaho uli ako. Tapos kumaliwa. Tapos ayan, papunta naman noon sa Solviento. Sa Solviento naman po, siyempre, ayan. Kakalibaho tayo dyan. Basta nakita niyo yan, 20 yung pasada na yan. Tapos meron ng truck na pahon dyan. Inovertigan po pero pinauna ko po yan kasi baka mabitin sa ahon para hindi ko tayo madamay. Basta pag nakita niyo po yung pasada matubig na yan, sa Pansulo, papasok na ako kayo dyan na ng Soliviento. May gusto po ako dyan. Palit-palit na po ako dyan ng cambio para basta magkasunod na yan hanggang Soliviento hanggang sa may Naruto. Wala akong recovery yan. Puro lang ako. Tinatsaga pa lang po yan. Hindi ako malakas. Talagang lakas-lakasan lang po tayo. Ginusto ko lang po to talaga. Ganyan, mag-ride sa ganyan. Umahon. Tapos pagka yung matarik na, bababa, tutulak ang bike. Tapos pagka yung kaya na uli, sasakay uli sa bike. Yan po. Tapos diretso lang po yung ganyan. Patas na po yan ang ahon na yan. Tapos after po dyan, ayan, solbiendo na po yan. Yung mataas na ako na yun, medyo banayad na po yan, pero wala akong recover yan. Ikot lang po ulit ako dyan, hindi ako magtatagal dyan. Kasi meron pa ako susunod na ruto at saka yung bypass po sa Bohal. Ayan po, ang tawag ko po doon ay Pansol Tumbukan Loop. Ayan, ikot lang po ako dyan, pakita naman po ulit ang bida. Medyo nakakaano na ako dyan. Di lang ako pagpawisan, sobrang lamig po. Kahit anong gawin ko, pedal, pero hindi naman ako pumipidal ng sagad. Ang ginagawa ko lang to, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 minsan. Pag ako mababa, after po ang balik ako sa kalsada, para papunta naman po na Bukal, Naruto. At ayun po, syempre, shoutout yung mga nasa kalsada po. Ayan po, wala pa pong traffic. After po niya sa pansol na yan, away na yan. Makakaramdam na po ako ng traffic dyan. Barrio Bukal na po yan. Hindi ko alam kung bakit labi pong ganyan. Siguro sa dami na rin po ng volume ng sasakyan. At after po noon, kumaliwa po ako pag galilis pa, nasa Naruto na po yan. Dyan na po ako umakit ulit. Pang-apat na kayat na wala ako recovery. Basta 1 to 1 to lang po yung ahong kong yan. Medyo yung gradient nun yan, distance nun yan, hindi ko alam kung ano po talaga. Basta pedal lang po ko kung kakayanin. Okay lang po, kundi okay lang din po. Tapos yan, kukurba ko ng sarado yan. Ayan o, ang pinakamataas na dyan sa Naruto na yan. Hindi na rin po ako magtatagal dyan. Iikot lang din po ako dyan. Hindi ko naman po pinuntan na yung Naruto. Basta after ko po maahon dyan, yung baby ball na yan, na po, ikot na lang po ako dyan. After ko po maahon yun, hindi na ako pumunta ng Naruto. At after ko dyan, syempre, back to highway po ako. Para naman, okay lang naman po. Hindi naman po masyado pagod kasi tayo'y malamig at hindi mainit kaya sway-sway lang po. Hindi ako nagmamadali dyan. Wala akong paspas na ginawa dyan. Basta ang ginawa ko lang po, kayanin at tsagain ang mga kalsada na yan, napapanik na yan. At yan po yung muli kong ni-ride ang papuntang bypass road, Ayala. At yan po, nagsimula na po yung after Asmina. At yan po sa may bypass na yan, yung mga restaurant na yan, ayan, pakita naman po yung bida. At yan po, mag-aahon na ako dyan. Palit-palit na cambio na ako dyan. Amat-amat na ng cambio. Tapos sway-sway lang. 1 to 1 to 1 to 1 to. Ayan po, medyo magalit ako po yan. Kasi pataas na po yan. After po nun, yung kalsado na yan, siyempre, medyo ilang metro din yan. After naman po dyan lang po ako nakatikim na recovery. Ayan po yung sa may bypass, yung may mga na restaurant, may mga bar. At ayan po, lalampasan po yan dyan. Tapos ayan, nakatapos na ako sa unang ahon dyan sa bypass road. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na last na ahunin ko. Pero kaya-kaya pa naman. Sobrang lamig, di ko tayo masyadong nalalaspag kasi walang init. Ang init kasi yan ang number 1 na alaspag at hangin na pumapaspas sa bikers. Yan po ang medyo nakakapagod. Tapos after po niya, syempre, yung recovery na yan, medyo napatulin po tayo yan. Alalampasan niyo po dyan yung may mga bar, restaurant. Tapos mag-aahon na uli kayo.
Nakakasako po diyan Lamesa, Calamba. Lamesa, Calamba City. Ayan po, ang last na ahon. Magaan na ho diyan, magko-close na po yung kalsada na yan papuntang Ayala. Bawal na pong lumampas doon kasi private lang po yung kalsada na yan. Bawal po ang bikers, bawal ang truck, bawal ang pampaserong jeep. Puro private vehicles lang. May motor, pwede. Ayan, siyempre, mapapakita ng bida, last na yan. Tsaga-tsaga lang, one to lang yan. Siyempre, nag-iingat naman po ako kahit saba ko yung camera dyan. Wala tish po tayo, wala po tayong mga pang GoPro. Pang speedometer niya, wala naman po eh. Baka naman, may mag-sponsor. Joke lang po. Kasi po, after po diyan, sabay ko po yung truck na yan. Nakatingin sa akin yung nasa truck kasi nakakasabay ko silang mamahon. Parang tinatawanan ako kasi parang kasi lakas ko raw yung truck nila. Pero hindi naman po, malakas naman po yung truck kargada. Tapos ayun po, after po diyan, last na ho yan, iikot lang po ako dyan. Tapos nagmekos-mekos lang po ako dyan na makakaditi sa alam. Ayan po na siyempre, kinatuwa ko po yan. Nakaya ko naman po yung Betania to Bukal Bypass Road na loop. At lahat buti pasalamat po kami mga taga-Pansol at taga-Alamba na meron kaming gantong pwedeng pagbakawisan or ipagsayuhan na medyo masarap na ang piralan. Depende lang talaga sa tuhod, hindi sa bike. At after ko pumahon niya, siyempre magpapakita na po ang bida, babos na po mga ka sa alam.